Tayo po yung magsimula sa ating gawain. Tayo po yung tumayo. Tayo po yung nananalangin. Panginoon, maraming salamat po. Narito po kami ngayon sa iyong harapan. Sasamba, magpupuri, magpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo na pagsamahin mo sa amin. Salamat, Panginoon, inilatan, binigay mo ang pinakamaganda, pinakatagas sa amin. At salamat, Panginoon, dahil meron kami pagkakataon. Ito nga, yung bago ito, na kami makakalapit sa iyo, sasamba sa iyo sa Espiritu at Katotohanan. At Lord, sa mga oras na ito, kung meron ka mang nakikitang karumihan sa amin, lumalapit po kami ng pagkakumakaw. Simpo, lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung may paalala sa ating Panginoon na kailangan ihingi natin ng tawad, sabihin mo natin sa Kanya. Dahil tamang kasalanan lamang, ang siyang magbibigay pa ng hadlang para hindi tanggapin ng Diyos ang ating pagsabastay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil totoo yung sinasabi mo sa 1 John 1:9 na kung kami lamang ay lalapit, sasabihin namin ang aming pagkakamali sa iyo. Iko-confess namin sa iyo lahat ng aming mga kasalanan. Tunay na kami ay lilinisin mo, babaguhin mo ang aming mindset, ang aming puso, at magiging ganito na walang magiging handang para kami makasama sa Espiritu at Katotohanan. Ibibigay namin ang aming pagsamba dahil ikaw ang aming buhay, dahil ikaw ang aming kalakasan. Alam po namin, Panginoon, meron kang gagawin napakaganda sa umaga nito. Meron kang gagawin na tunay na magiging daan para kami ay maging ma-encourage, Panginoon, sa lahat. Ang aming kapatid na doon na siya gagamitan ng magbabahagi, hayaan mo, Panginoon, ang iyong sa ating Espiritu ang gumabay. At kami rin, Panginoon, maintindihan, maunawaan namin ng maliwanag. At tunay na yung application para sa malalaman po namin ngayon ay magiging daan para mas lalo kami mapalapit sa iyo. At lalo namin malaman ang iyong kalooban. Kaya sa umagang Panginoon ito, inaasahan namin ang aming kapatid na maaaring nasa daan mapunta pa lang po sa biyahe ko. Ingatan niyo po siya. Kung paano iningatan niyo kami papunta sa lugar na ito, ingatan niyo po siya. At sa umagang ito, Panginoon, kagaya na namin hinihiling namin sa iyo. Samahan mo po kami, gawin mo po kami karapat-dapat. At tunay na sa pag-awit namin sa pakikinggan ng salita. Ikaw ang makita namin ang iyong kabutihan at ang iyong kagandahan. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin ang tagumpay at inaasahan namin, Panginoon, na mangyayari at magaganap ang lahat ng ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Muli po, good morning po sa ating lahat. Ready na po na tayo sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magsimula. Magsimula na po natin. Nasa ulit natin. Nasa harap natin. Sabi natin. May bawal na natin. Hallelujah. Amen. Napakabuti na ating Panginoon. You are good. Yeah.
you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Faithful are you, creation long, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. You are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, God. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from generation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, who you are. You are good. Hallelujah. Yes, Lord. Tonight, Panginoon, napakabuli mo. Hallelujah. Lord, salamat. You call me friend, O Lord. You call us friend, O Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming kaibigan, Lord, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Hallelujah. Amen, O God.
can believe when I go. Is it true? You are thinking of me. Now you love me. If I make it, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He knows me well. I am a friend of God.
Malalagpasan namin lahat, Panginoon. In your name, Lord, we will overcome anumang sakit, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, thank you for guiding us, Lord. Mga sakit at mga problema, Panginoon. You will fight for us. Ginagawa namin sa amin, Panginoon. Hallelujah. The fight for pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, pain is defeated, and you will not be lost. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, pain is defeated, and you will not be lost. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and you will not be lost. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and you will not be lost. I will not die. I will not die.
Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Binibigay namin lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express the gratitude. All that I am and that you to me, I am
Amen. So, mabuti po ang ating Diyos. Salamat po. Mabuti po ang ating Diyos. Okay. So, dahil mabuti ang ating Diyos, tinatawagan ko po yung ating mga bata. Ating po silang itataas. Yung mga nasa likod po, maluwag po sa harapan. Pwede po umupo dito sa harap. Lahat po na umupo sa harap may prize po mamaya. Sige po, sino po yung lumag po sa harapan. Pangalan ito si... Yan, si ano? Mark, maluwag sa harapan. Yan, kailangan po tatawagin isa-isa. Maganda po sa harap. Ha? Ayan, yung umupo po sa harap, yan po yung... mga bata, mag-pray po natin yung mga bata. Sige, yan. Punta po dito yung mga bata. Yan. Namaya po pupunta yan sa kids store. Pinamakuhan yun. Sige po. Iulat po natin ang ating mga may sa mga bata. Dakilang Ama ng kapangyarihan sa lahat, nagpupuri na papasalamat po kami sa pribilehiyo na binigay mo po sa amin upang mag-alaga, mag-aruga sa mga batang ito. Alam po namin, Panginoon, malaki po ang aming responsibilidad. Kagaya po ang sinasabi ng iyong salita, dapat mapalaki po namin sila na may banal na takot sa iyo. Of course, kami mga guardian, kami tagapag-alaga, kami mga magulang ng mga batang ito. Kami ang unang-unang dapat mag-share na kami po ay may banal na takot sa iyo. Ibig sabihin, sinusunod po namin ang inyong mga kalooban. Kagaya na sinasabi mo sa Deuteronomy, ang mga bata ay dalhin namin sa iyo at turuan namin saan mo kami pumunta, gano'n na pag nasa loob ng church. Tunay na mabigay po namin yung pag-aaruga, pag-aalaga sa kanila sa pamamagitan po ng iyong salita. Pagpalain mo po ang mga magulang, mga guardian na nagdala sa mga batang ito, pinagsagaan po nila dahil dito sa loob ng church, pagpapakita ng ito, Panginoon, na pinapahalagaan na ang iyong mga salita. Ilayo mo po sa anumang klase ng karamdaman ang mga kabataan ito, bigyan po sila ng karunungan at kaalaman na nanggagaling sa iyo. At salamat, Panginoon, dahil lahat ng pangangailangan ng kabataan ito ay iyong pagkakanaon. Dahil ikaw mismo ang nagsabi na napaka-special sa iyong harapan ang mga kabataan ito. Ngayon pa lang, Panginoon, utusan mo lang yung mga anghel para bantayan ang mga kabataan ito. Nihiling ko lang lahat ng mga ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Okay? So, dadako po tayo sa ating mga birthday. Sa kaloob po, dadako tayo sa kaloob. Ayan. Meron po sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi po dito, hindi, ikukwento ko na lang po, hindi niya nailagay. Kasi po, dumating po yung time na ang Israel po, itatayo po nila ayan. Ito po yung itatayo nila yung templo. Tumating sa time na sinabi ng Lord kay David, hindi siya gagawa, kundi ang kanyang anak na si Solomon. No? At ito yung kanyang sinabi, kasi may pangako ang Diyos. Sabi niya rito sa unang Kronika 29:14-17. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakalob sapagat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at binabalik lang namin. So, ibig sabihin yung mga pinagkakalob po natin, hindi talaga sa atin. Lahat yung galing kay Lord. Kaya kapag sinabi mo, ang buhay ko binibigay ko kay Lord, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo may-ari ng buhay natin, kundi si Lord. Siya lang ang nagkaloob sa atin. Tulad ng aming mga ninuno, kami ngayong mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa dating nito ay parang anino at pansamantala lang. Sunod. Ganyan lang. Alam niyo po, kung babasahin po natin, O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan nito na aming ibinibigay para sa pagpapagawa ng iyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat isa at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaroon sa inyo. Lahat ng ito, nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalang ipagkakalob ng bayan na narito rin.
Alam niyo po, nakakahawa po pag generous ka. Pag generous ka, pati yung anak mo, magugulat ka, magiging generous din. Pati yung mga kasama mo sa church, magiging generous. Kapag nag-umpisa po sa atin ang generosity, makikita ninyo, mayroong magandang mangyayari. At ang isa na maganda, yung mindset. Ano nasa isip mo? Dapat ang nasa mindset natin, nasa utak natin, ang lahat ng bagay na meron tayo ay dahil lang kay Lord. Kaya lahat ng meron tayo, kung tutuusin, pwede kunin ng Diyos. Pero hindi eh. Part lang po ng ating mga tinanggap o pinagpala ng Diyos ang hinihingi niya. Bakit? Kasi alam ng Lord yung ating pangangailangan. At tandaan po natin, palagi natin sinasabi ito, kapag inuna natin si Lord, nakikita natin kung paano siya gagawa at kikilos sa pamamagitan po ng mga bagay na tinatangkilik natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil napakabuti mo po Diyos. Sa simula pa lang, doon pa lang sa Genesis ikaw na ang nagbigay, ikaw na ang lahat na nag-supply, lahat ng aming pangangailangan. Even sila Eva at Adan, hindi nga sila kumikilos gumamo, nag-aantay lang sila sa iyo. Of course, sa panahon ito, kami po ay ginagawa mo na maging masipag at matyaga. At hindi mangyayari na kami pagkukulangan mo dahil pangako mo po ito. Ang kailangan ng Panginoon, sumunod kami, sundin namin ang iyong mga kautusan, pangunahan namin ang iyong kautusan, at higit sa lahat ng bagay, unahin ka po namin. Even sa aming pagbibigay, magbibigay kami, Panginoon, hindi para sa church. Magbibigay kami dahil ito ang gusto mo. Dahil ito ang unang nagbigay nito, lahat ng aming nasa aming mga palad, ay dahil lamang sa iyo. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin mo namin na ang aming pagbibigay na ito ay nanggagaling sa aming puso dahil ito mismo ang nagbigay sa amin dito na may pagmamahal at pag-ibig. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin mo namin ito. Lahat ng malilitong na ito ay para lamang sa iyo at magpapalain mo ang mga kamay na nagtano para sa gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, magbigay po tayo ng may kagalakan. No, lahat mo na magbibigay, kailangan nakangiti po. Pag hindi ka nangiti, huwag mo lang ibigay. Sige po, announcement po natin. Ayan. Kung meron po kayo mga suggestion, prayer request, concern, appreciation, please pakisabi lang po. Alam niyo po kung bakit po natin sinasabi ito? Lalo na doon sa tinatawag po natin online service po natin. Kasi, nagbibigay po ito ng kagalakan kasiyahan sa amin. At higit sa lahat, nagkakaroon po kami ng motivation, na-encourage kami na gawin itong mga bagay na ito. No? Tandaan po natin, pag tayo po ay nagbibigay ng encouragement sa isang tao, ibig sabihin, ini-encourage din tayo ng ibang tao. At higit sa lahat, si Lord po nagbibigay sa atin ng encouragement. Sabihin nga po natin, para kay Lord. Salamat po sa walo. Ulitin po natin, para kay Lord. Ayan, dumadami na po. Sige po. Ayan, po nandiyan, makita niyo po yung ating Facebook page, PAC Pateros Evangelical Church. At, ayan, magkapiin po natin yung may mga birthday. Happy birthday po kay Geraldine Bumanlan. Happy birthday po. Isayo lang namin ulasa para kami nagsabi ng pangalan ko. Sino ba ka? Wala na. Wala na. So, purihin ng Panginoon dahil tayo po sa umagang ito ay makapakikinig ng isang salita ng mensahe na mula sa ating Panginoon. Ha? Sino ba? Ay, bakit wala? Hindi na ilagay. Pasensya na po ako minsan po. Ano ba tawag ko? Clerical error ba yung tawag ko? Hindi po. Happy birthday kay Ixie. Ayan, happy birthday. Kailan? Weekend Saturday. 27. Tsaka sa Samsung, pati sa Samsung ko, happy birthday po kay Samsung na kaya Ixie. Kung pa kayo magtango kung sino may nagsusunod yan, iboblow out na lang po kayo sa 27. Okay? So, ngayon po, palagi po natin sinasabi ito. Gawin po natin seryoso yung pakikinig. Ibig sabihin, wala po tayong gawin kundi makinig, mag-take note, magsulat, kasi isa po itong kaparaanan po na hindi lang pag-respeto sa nagsasalita, respeto po natin sa Diyos na nagbigay nitong mensahe nito. Kaya sa umaga ito, welcome po natin ang ating kapatid na doon na siya magbabago po ng kanyang mga salita.
Minsan po may pagka-OC talaga ako eh. Gusto ko gagamitin. Anyway, magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Good morning. Lang. Okay? Okay. Sa panahon po ngayon, no, alam naman natin, dala ng modern technology, dala ng social media, mas naging madali na po ang makipag-usap o makipag-communicate kahit na doon sa mga tao na hindi mo naman kilala ng personal o malayo sa iyo. So, meron naman po mga magagandang resulta ito. Pero hindi rin naman natin maikakaila na pwede ito magdulot ng mga negatibong epekto. Lalo na po kung hindi na po healthy o hindi na po rational ang palitan ng mga mensahe. Ngayon po, ang daming mga issue na lumalabas. Alam naman po natin, hindi ko na iisa-isahin. Okay, hindi po yan ang ating sentro kasi ng topic. So, kaya imbis po na makapag-build ng isang healthy na relationship, nadadagdagan pa po yung kaaway o yung kaalitan o yung katampuhan. Yan po yung hindi po yan ang intended purpose ng social media o technology. Hindi po yan yung tamang paggamit ng mga messaging apps. Okay po. Bakit ko po ito nabanggit? Speaking of kaaway, kung tatanungin ko po kayo, ano kaya sa mga utos ng ating Panginoong Jesus ang masasabi nating mahirap sundin? Kasi madami siyang mga utos. Pero kung i-categorize natin, i-rank natin, ano yung isa sa pinakamahirap sundin? Okay. So, I would assume, no, karamihan sa atin yun yung isasagot. Yan po yung nasa Luke chapter 6, verse 27. Yan po ay tungkol sa, sabi nga, pagmamahal sa kaaway o sa English, loving your enemies. Pero interestingly, ito pong kautosan na ito po yung parte ng tinatawag na sermon on the level o sermon sa isang patag na lugar. Kung natatandaan niyo po, nababanggit ko minsan sa mga mensahe ko, yung Sermon on the Mount. Ano ba yung Sermon on the Mount? Ito po yung pinakamahabang sermon ng ating Panginoong Jesus na nakasulat sa Biblia. So, ito po yung mababasa natin sa Matthew 5 hanggang Matthew 7. So, 3 chapters po yan. So, ito namang topic natin, which is loving your enemies. Parte naman po ito ng kanyang sermon na ibinigay nang siya ay nasa isang patag na lugar. Para ma-differentiate lang po natin. So, sabi ko nga, tinalakay dito yung tungkol sa pagmamahal sa kaaway. So, with that, again po, nabanggit na rin ng ating pastor, no? Maging focus po tayo, ihanda natin yung ating mga susulatan, yung panulat, yung ating Biblia, yung ating sarili, yung isip natin, yung puso natin, yung kabuuan natin. Okay po? Bago po tayo magpatuloy, inaanyaya ko ang lahat na tayo'y mananalangin. Diyos namin ang dakila, ikaw na mapagmahal, ikaw na pinagmumulan ng karunungan. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli ikaw po ay makikilala pa namin sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw ang siyang magbigay ng pangunawa at liwanag sa aming mga isip upang matandaan at patuloy naming suriin ang mga maririnig namin sa umagang ito. Tungkol sa aming mababasa sa chapter 6 verse 27 hanggang 36 ng Gospel according to Luke. Sinasaway po namin ng anumang distractions o gawain ng kaaway na maaaring makagulo sa aming pakikinig at sa pag-aaral ng iyong salita. Naway ang mensaheng ito ay magsilbing kalakasan at gabay sa aming pamumuhay at sa pananampalataya namin. Pagkalooban niyo po kami ng kahandaan sa pakikinig, isipan na seryoso, interesado at sigasig na matuto upang patuloy na mag-aaral ng iyong banal na salita. Bigyan niyo po kami ng puso na handang magpakumbaba at sumunod ayon sa iyong kalooban at pamantayan ng katuwiran. Naway ikaw lamang ang matanyag at maitaas sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po. So magandang umaga po ulit sa ating lahat.
Good morning. Doon po sa John, chapter 13, verse 35. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung ano yung criteria ng isang tunay na alagad niya. John chapter 13, verse 35. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, "By this, all people will know that you are my disciples. If you have love for one another." Mahalin ang isa't isa. Parang hindi naman ganun kahirap, no? Sa tingin nyo? Pero ano ba ang essence o kahulugan ng salitang love o pagmamahal na binanggit ng ating Panginoong Jesus dyan? Kung mag-i-step back tayo dun sa naunang verse, which is verse 34, John 13:34, makikita natin kung ano yung love o anong klase ng love yung tinutukoy ng ating Panginoon. Sabi diyan, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." Sa Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Kita niya? Kung paano kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kapag sinabi natin pag-ibig ng katulad ng kay Jesucristo, we are speaking of a different level of love. And this is something that is expected of us din. Kaya nga niya sinabi mahalin niyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Okay? It's a different level of love. Kaya dito na natin ngayon ito i-connect sa ating message, yung mga ganito, which is about, again, loving our enemies. Parang saya-saya ko nung sinasabi ko yun. Luke 6:27. Sabi dun sa unang parte ng verse, "But I say to you who hear, love your enemies." At sa verse 35, dun sa unang parte, ano sabi doon? "But love your enemies." Okay. Take note sa S. So, between verses 27 to 36, dalawang beses binanggit ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating mga kaaway. Ito po ang katotohanan, no? Ang sino mang namumuhay ayon sa katwiran at pamantayan ng Diyos, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, tiyak makakaranas ka ng conflict dun sa mga taong namumuhay ayon sa takbo ng mundo. People will call you names, alias, people will mock you, people will insult you, people will falsely accuse you dahil ikaw ay tumayo sa kung ano ang tama. At huwag na po tayo magtataka kung mararanasan natin ito. This is the cost of being a true disciple of Jesus Christ. Sabi sa Luke 6:22, "Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil." On account of the Son of Man. Kung sa ngalan ng Diyos, tayo'y sinasabihan o ginagawa ng mga ganito. Sabi, blessed are you. Sa Tagalog, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, pinagtatabuyan, nilalait ng mga tao at pinapakatangan kayo ay masama. Ano sabi? Pinagpala kayo. Mahalaga po na nililinaw natin ang kahulugan ng mga salita ayon sa biblical na konteksto nito. Yan po. We have to know the definition ng mga keywords sa Biblia. Kapag tayo nagbabasa, kapag tayo nag-aaral,
Mahalaga po, no? Lalo na kung medyo hindi tayo sigurado o may question tayo dun sa binasa natin, ano bang ibig sabihin kung salita na to? Ba't ba ito sinabi? So, sabi ko nga, may mga certain keywords na dapat maliwanag sa atin as we read the Bible. So, just as how did Jesus define some terms in the scriptures, pag nagbabasa naman po tayo, makikita natin kung sinasaliksik natin, syempre, by the guidance din ng Holy Spirit, no? Okay, sabi ko nga, may mga terms ang ating Panginoon na dinedefine niya, pinapaliwanag niya. For example, nung tanongin siya ng isang eksperto sa Jewish law, anong tanong sa kanya? Who is my neighbor? Naalala niya yan? Tinanong siya ng isang Jewish expert sa batas. Ano ba ang naging sagot ng ating Panginoong Jesus? Nagbigay siya ng storya. Di ba? Ano yung storya na binigay niya? The story of the Good Samaritan. Yun Who is my neighbor? Okay, ganito yan. Kinuwento niya yung story of the Good Samaritan. Nasa Luke 10:25 to 37 po yan. Okay, anong lumalabas dun sa sinabi natin Panginoon? In essence, a neighbor is anyone other than yourself. Regardless, eto na yun, regardless of ethnicity, regardless of belief, regardless of social status, appearance, or other delineating factors. Kung makikita natin, no, yung Samaritano, hindi siya namili. Hindi niya, sandali, tutulungan ko ba ito o hindi? Hindi ko naman ito kilala. Hindi ko naman ito kauri. Pero tinulungan niya pa rin. Yun yung sinasabi natin Panginoon na, who is my neighbor? Anyone other than yourself. Regardless of any factors. Okay, so nagde-define ang ating Panginoong Jesus ng mga terms. Nibigay niyang kahulugan. Isa pang halimbawa, yung nasa Matthew 12:46-50. No, so ang ating Panginoong Jesucristo, nagtuturo siya sa karamihan, sa crowd, which is isa sa mga normal na kanyang routine nung siya ay nagmi-minister sa mundo. Okay, so siya nagtuturo sa karamihan, tapos may isang nagsabi sa kanya, nandito po ang iyong ina at mga kapatid. Gusto nila pong kausapin ka. Tandaan niyo po ba yan? Story yan? So ano ang naging response ng ating Panginoong Jesus? Tanong, who is my mother and who are my brothers? Okay. Ito ang maganda no? Ang ating Panginoong Jesus, siya tinuturing na isang rabbi o teacher. Isa sa mga ugali ng mga rabbi, kapag sila nagtuturo, kapag sila nagtiteach, ay meron silang, kumbaga, mga tinuturo na bagay. So kapag sinabi, this mountain, ituturo nila yung mountain. Pag sinabing temple, tuturo nila yung temple. Okay. So, eto na. So tumuro siya sa kanyang mga disipulo. Sabi, here are my mother and my brothers. Sila ang aking ina at mga kapatid. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. So sino ang ina at mga kapatid? Ito, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So he defines certain terms na nakasulat sa Biblia. And eto, sa pagkakataong ito, he makes them aware na meron tinatawag na spiritual family. Ano ba yung spiritual family? Ito po, yung church. The church is your spiritual family. Okay po. And the church is not merely based on flesh and blood, but instead the church is bonded by a common love for God. Yung pala yung nagbabind sa church, yung pagmamahal nila sa Diyos. Okay? So tayo, hindi naman tayo magkakamag-anak directly by blood, di ba po? Pero tinuturing natin na pamilya ang bawat isa. Because we are bounded or banded by a common love for God. At yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sila ang aking ang ina at mga kapatid.
At ganun din po tayo. Okay po? So going back, sino ba itong sinasabing mga kaaway o enemies ng isang tagasunod ni Jesus? So iti-define natin yung term, enemy. Kasi medyo vague yung term na enemies eh. Pero dito sa binabasa natin, sino ba sila? So balikan natin, verse 27 to 39 ng Luke 6. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you, to one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. So kung mapapansin niyo po, meron mga certain phrases ako dyan na hinighlight. Yan po yung mga katangian ng isang kaaway. Okay, base po dyan sa passage na yan. Okay, so in short, your enemy is someone who is intentional on doing evil and causing you harm. So, there's a keyword na intentional. Sinasadya niyang gumawa ng masama sa'yo o saktan ka. Pahirapan ka. Hindi sila yung gusto ka lang i-correct para sa kabutihan mo o para sa kabutihan na nakararami o for the greater good. Okay po hindi po natin kaaway yung mga tao na nagko-correct sa atin. Ang kaaway natin, yung mga gustong, yung mga sadya na gusto tayong pahirapan, saktan o gawan ng masama. Okay po? Okay. So, madali bang gawin o i-apply sa buhay itong binasa nating mga verses? Sino magsasabi, Hindi. Hindi, di ba? Kaya nga, in-emphasize ng ating Panginoong Jesus, it takes more than human will para magawa natin ito. That is why in-equate niya ang pagiging isang genuine na disciple o follower niya sa sino mang kayang isabuhay ito. Naalala niyo kanina, di ba? Siyempre, with the divine assistance and help of the Holy Spirit. Okay po. Yun naman po ang isang definition ng isang Kristiyano. Okay, lagi natin nakikinig, madami nagkiklaim na Kristiyano. Iba't ibang religion, they say they are Christians. Pero, ano ba ang isang masasabi natin precise o tumpak na definition ng isang Kristiyano? Biblical definition. A Christian is someone who is indwelt by the Holy Spirit. Dapat po precise tayo sa definition natin. Hindi lang po yung uma-attend sa isang Christian church. Hindi lang po yung kumakanta ng Christian song. Hindi lang yung nagpo-profess na siya ay isang Kristiyano. A Christian is someone who is indwelt with the Holy Spirit. Yan po ang magandang definition ng isang Kristiyano. Kaya mahalaga po, tanungin natin ang ating sarili. Siyempre, kasama ko doon. Am I living up to the true meaning of being a Christian? Am I living as a true Christian according sa definition na ito? Kung dati po, mapanlamang tayo, dapat hindi ka na ganun. Lumalaban ka na ng patas, lumalaban ka na ng parehas. Kung dati ikaw ay mapanlait, mapang-insulto ka, dapat hindi na panlalait o pang-insulto, kundi mga words of encouragement and respect na ang lumalabas sa ating mga bibig. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po nagtatapos sa salvation. May kasunod po yun. Ano yun? Sanctification. It is a process kung saan tayo ay binabago progressively ng Diyos towards holiness, towards spiritual maturity. Yan po yun. Yan po yung pinagdadaanan dapat ng isang Kristiyano. So, challenge po ito sa lahat ng professing Christian, which includes ako po. Dahil po ang isang tunay na Kristiyano, meaning kaisa ka ni Kristo, dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo.
ito ay dapat nakikita sa klase ng ating pamumuhay. Ano sabi sa James 2:14-25? Show me the evidence of your faith. Sabi sa James 2. Yung sinabi niyang faith without works is dead. Pakita mo sa buhay mo ang ebidensya na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos na tunay. So normally, we react to someone na gumawa sa atin ng masama. Paano? Paano tayo mag-react? Siyempre negative. I mean, that's the normal reaction, no? Negative. Ang sinasabi natin, may oras ka din sa akin. Ganyan, no? Lagot ka sa akin. May kalalagyan ka din. Hintayin mo na. Humanda ka sa akin. Yan. Pero ano nga ba sinasabi sa binasa natin kanina? In spite ng mga ginawa sa atin, paano ba dapat tayo mag-respond sa ganung tao? We should respond with God's supernatural love to our enemies. Ano nga ba ang tanda o birthmark ng isang tunay na tagasunod ni Kristo? Okay, hindi po yung sticker ng isda na makikita natin sa kotse, hindi po yung kwintas na may cross o crucifix, hindi rin yung damit na may imprenta ng Bible passage, hindi po yung markings natin sa ating katawan. Ano kaya ang birthmark ng isang Kristiyano? It is love. But it is not just any type of love, but God's agape love. Ito na. Meron na tayong klase ng pag-ibig. Agape love. Yan po yung tinutukoy ng ating Panginoon kung sa binasa natin sa verse 34 kanina. Sige po. Next slide. A new commandment I give to you that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Again, anong sabihin nito? Ulit-ulitin ko po, no? Medyo makulit, pero kailangan po mag-sink in kasi sa atin eh. A true disciple of Jesus is marked by a supernatural love that includes loving even his enemies. So, meron pong dalawang main divisions or sections ang ating Bible passage sa umagang ito. Yung nga po sa verse 27-36 ng Luke. Una po, meron pong tinatawag na love's manifestation. So, yan po ay makikita natin sa verses 27 hanggang 31. Tapos, yung susunod na section is love's explanation, which is sa verse 32 hanggang 36. Okay. Sige, basahin na rin natin. 27-31, But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you, to one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Next, give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. Okay, so ilagay po natin sa proper context. Loving your enemies doesn't mean you are allowing yourself to be abused. Hindi po yun yung gustong sabihin dyan. Hindi po Hindi po Sabi kasi sa Bible, di ba? Love your neighbor as yourself. And part of loving yourself is protecting and taking care of your life. Para makapagpatuloy po tayo na mag-function ayon sa calling na ibinigay sa atin ng Diyos. And ultimately, to glorify sino? Ourselves? No. To glorify God. So, we are loving ourselves kasi gusto natin mapagsilbihan ang Diyos. But we should also remember that Jesus wants His supernatural love. Ano yung klase ng love na yun? Agape. Agape love. He wants that love to be manifested in the lives of His disciples, believers, followers. When we say to manifest, ito na naman itong manifest na to. Ganyan. Hindi po ito yung madalas natin
manifesting. Na-encounter nyo na ba yan? Diba po? Anong idea ng manifesting na yon? It is an idea that positive thinking attracts desired outcomes. This is unbiblical and un-Christian. Dapat po, maliwanag yan. Why? Bakit kuya doon? Yung manifesting unbiblical and un-Christian. Because the Bible teaches that the human will is subject to God's will. Mas mataas ang will ng Diyos. We are subject to God's will. Kahit anong pilit mo, kung ayaw ng Diyos, hindi mangyayari. Okay po. And it is not the other way around. Those who seek to manifest something, they reduce God to a universal energy force. Narinig niya? Sumusunod ang universe sa akin. Kalokohan. Sabihin ko na po. Okay. So, they reduce God to a universal energy force. They can manipulate with their thoughts. May tawag po dyan pantheism. Hindi po yan ang paniniwala natin. Okay po? At taliwas dyan sa sinasabi ng Biblia. This concept contradicts the biblical idea of a sovereign and personal God. Okay po? Clear? Our God is sovereign and personal. Sabi sa Psalm 135:6, sige, tingnan natin. The Lord does whatever. Pag sinabi whatever, kung ano man ang gusto niyang gawin, gagawin niya. Whatever pleases Him in the heavens and on the earth, in the seas and all their depths, kahit saan, kahit kailan, kung gusto niya, wala tayong magagawa. Sa Proverbs 19:21 sabi, many are the plans in a person's heart. Gusto ko yun, mamaya bukas gagawin ko yun. Okay naman magplano, pero basahin natin susunod. But it is the Lord's purpose that prevails. Okay? So, kahit anong sabi mo manifesting dyan, kahit anong isip mo dyan, hindi mangyayari yan dahil ang masusunod. O hindi yan mangyayari dahil iba po. Sabi, ang will ng Diyos ang mangunguna. Okay po? And hindi po healthy yung pag-iisip na gano'n. Okay po Hindi healthy kasi unscriptural. So, ano ba itong biblical na kahulugan ng salitang manifest? Ginamit po natin yung salitang manifest kasi, di ba? Sabi natin kanina, love's manifestation. Okay? Hindi po masamang gamitin naman yung salitang yon. Pero ano ba yung tunay na kahulugan niyan? Base na rin po sa ating konteksto sa umagang ito. The term manifest in the biblical context means, to reveal or make something clear, evident, or obvious. Ipakita. Isabuhay. Siyempre, hindi para ipagmagaling, kundi dahil yun yung natural response natin dahil sa ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi po pilit yan. Talagang yan kusang lumalabas. Saya nila. Okay, sa Luke 6:27-28, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. Okay. Sa una muna. But I say to you who hear. Yung salitang hear, but I say to you who hear, meron pong malalim na kahulugan po yan. Originally, ang Bible, hindi naman po yan nakasulat sa English. Diba? Sabi natin, translation. So, ano ba yung original language na ginamit para isulat yung New Testament? Kasi ito pong Luke na sa New Testament. Ano ba? Greek language. Okay. Pag binasa po natin, o sa original na language nito, may mas malalim po nakahulugan yung salitang hear dyan. It means listening with the desire to obey. So, hindi lang po ito simpleng pakikinig,
kundi pakikinig na may kagustuhan at kahandaang sumunod. Alam mo, okay? Clear po yun, no? Yun po yung sinasabi dyan. So, there's a sense of being eager, being willing, and ready to obey. Kasi, minsan nakakalungkot kasi, di ba? Pag may nakinig tayo, okay, sabi nga, pasok dito, labas dito. Pero eto, sa binasa natin, hindi po ganun. Pag narinig, merong response. May eagerness na sumunod dun sa narinig niya. Sa verse 27 and 28, meron din pong binigay ang ating Panginoong Yesus na 4 na bagay na dapat isabuhay ng isang tagasunod niya. Ano ba yung 4 na bagay? O sabi na, ethics or actions. Okay, meron po dyan. Hear, do good, ano pa? Sa verse 28, bless, at yung pang-4, pray. Hear, do good, bless, pray. Okay po. These are actions that are expected to be habitually practiced by believers. Okay. Nang sinabi ng ating Panginoong Jesus to love our enemies, ano kaya ang naging reaksyon ng mga nakikinig sa Kanya? Naisip niyo na ba? Kung ikaw nandoon ng panahon na yun, tapos narinig mo, sinabi niya, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Eh syempre, authoritative din siya. No? Bukod sa authoritative yung kanyang mensahe, authoritative din yung paraan niya ng pag-deliver. So, mahalin niyo ang inyong kaaway. Yun. Sandali. Totoo ba yung narinig namin? Totoo ba yung narinig ko? Pwedeng ganyan. Malamang, no? Ganyan ang reaksyon nila. Parang imposible yata. Parang hirap. Well, realistically, yes naman. So, if you are not born again of the Spirit and you are not filled with the Spirit, mahirap. Okay? Pero ito po ang maganda. Sige, next slide. Tingnan natin. Whenever God commands us, God enables us. God doesn't command us something that we cannot do. Nabanggit ko po kanina kung anong klase ng laban sinasabi natin Panginoong Yesus. Again, ano po yun? Agape love. Pero, for the benefit ng lahat sa atin, alam niyo ba na may 4 na words for love sa Greek language na may iba't ibang kahulugan? Yung love, meron 4 na meaning sa Greek. So, una po, sige, next slide. Yung tinatawag na eros. Eros. Sensual or romantic love. Reserved only for marriage. Okay po. So, between a man and a woman. Okay, yan po yun. Eros. Yung pangalawa is, yan. Storge. Yan, storge. Yan ang po yung natawag na familial love. Natural affection between parents and children, brothers and sisters, and vice versa. Pagmamahal mo sa iyong kapamilya. Storge. Ayan, minsan pwede mong gamitin, no? Ang pagmamahal ko sa iyo ay storge. Ayan. Ano yun? Okay, pangatlo, filial. Ito naman yung brotherly or friendship love. Love based on mutual respect, shared devotion, joint interest, and common values. Pwede din po natin yan ikabit sa church. Okay? So, yung pagmamahal natin sa bawat isa is philia. Diyan po nanggaling yung salita o yung lugar ng Philadelphia. Brotherly or friendship love. Katulad po ni David and ni Jonathan. Kung naalala niyo po sa Old Testament. At eto nga, yung pang-4, yung agape, which is pure, ano yan? Willful, sacrificial love. Love that intentionally desires the highest good for another. John 3:16, ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigyan niya ang kanyang anak. John 15:13, Luke 10:25-37. Okay po. So, sabi nga 4, eros, storge, philia, and agape. And agape is not a natural love. It is not motivated by merit
of the one being loved. Hindi dahil mabait ka sa akin o mabait siya sa iyo. It is a deep, continuous, growing love that comes from, kanino nanggagaling? God. It is not a mere feeling or emotion, but a decision through the guidance of the Holy Spirit to seek the highest good of the one being loved unconditionally. When we say unconditionally, hindi, sabi ko nga, hindi dahil may ibinigay siya sa'yo o may ginawa siya sa'yo mabuti o naging maganda yung treatment niya sa'yo. Yun yung ibig sabihin dito ng unconditional. Okay? So, yan yung klase ng pag-ibig na tinutukoy sa Ephesians 5:25. Sabi dyan, sige? Ephesians 5, yan. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. So, ang mag-asawa, ang lalaki, ang babae, dapat pala ganyan yung level ng pagmamahal sa isa't isa. Agape. Dahil ganyan ang pinakita ng ating Panginoong Jesus sa atin, sa Kanyang church. So, the first action is love, as in love your enemies. The second is to do good, as in do good to those who hate you. So, Romans 12:20, sabi dyan, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink, for by so doing you will heap burning coals on his head. Ano bang ibig sabihin nitong heaping of burning coals? Sa Tagalog, ano yun? Pagbubunton ng baga sa ulo. So, meron po itong reference sa Old Testament sa Proverbs 25, verse 21 to 22. Sabi po dyan, if your enemy is hungry, give him bread to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. For you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Meron pala siyang allusion or reference to the Old Testament. So ito po ay sinasabing konektado. Okay, background lang po. Ito may historical context, literary context lang po. Ito daw po ay sinasabing konektado sa kaugalian sa bansang Ehipto noon, kung saan ang paglalagay sa ulo ng isang sisidlan na may bunto ng baga ay isang tanda ng pagsisisi sa kasalanan. A sign of repentance. Ganun pala yun. So pag may ginawang mali, yung isa, yan, pwede mong gawin yan. Lagay ka ng baga. Sisidlan na may baga. Okay. So the primary goal of doing good to our enemies is to bring them to repentance. Upang magsisi sa kanilang ginawang kasalanan. Okay po? So, the first action is love, second is to do good, the third is to bless them, as in bless those who curse you. Okay, sandali. Bless those who curse you. Parang sobra na. This can be too much. Kaya ano bang ibig sabihin ng salitang bless? It means to say something kind to them. Pang-apat is to pray for them. As in, pray for those who abuse you. Sa isang translation po, yung abuse, may mga ibang words. Mistreat, despitefully used, hurt. Sa Tagalog, sa sino man nang aapi sa'yo. Ipanalangin mo ang sino man nang aapi sa'yo o gumawa rin ng masama. So, ito ba yung sandali? Ipanalangin ko ang sino mang gumawa sa akin ng masama. Ito ba yung sinasabi sa Psalm 58, verse 6? Pwede po natin tingnan, Psalm 58, verse 6. Kailangan ko po ng tulong nyo. Ayan. Hindi ko po nilagay dyan. Sige, ano sabi sa Psalm 58, verse 6? Para ako napapa-exam. Break the teeth of this person. Oh God, break the teeth in their mouths. Yan ba yung papanalangin natin sa kanila? Basa
Babasagin mo yung mga ngipin sa bibig nila, Panginoon. Hindi po yan, ha? No. One good example of blessing those who curse us is yung naging response ng ating Panginoong Jesus nang siya ay nakapako sa krus. Ang sabi sa Luke 23:34, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Question. Hindi ba talaga nila literally alam ang kanilang ginagawa? O may mas malalim na kahulugan pa ang mga salitang ito ng ating Panginoon? Ayon po sa isang commentary na aking nabasa, yung phrase na they know not what they do, hindi po nito tinatanggal yung accountability o responsibility ng mga religious leaders o political leaders sa kanilang ginawa sa ating Panginoon Jesus. Hindi po sila absuelto sa kasalanan. Pero, it also shows na they are blind to the spiritual reality ng kanilang ginawa. Ano ibig sabihin? Hindi po sila fully aware of who Jesus is. O kaya, fully aware of who Jesus is. And how His death at their hands was all part of God's plan to save sinners. Yan po, hindi po sa kanya klaro yan. Pero, siyempre, alam nila in a sense na yung ginawa nila na pinahirapan, sinaktan nila. Pero ano ba yung mas malalim? Ano ba yung purpose nun in the spiritual sense? Blind sila doon. Kaya sabi ng Panginoon, they know not what they do. Okay. What happens beyond the crucifixion is something na hindi klaro sa kanila. But again, yung response ng ating Panginoon Jesus sa mga gumawa ng masama sa Kanya, it is way beyond sa response ng isang taong pinahirapan, sinaktan, ininsulto, pinaratangan ng kasinungalingan. His response is way beyond sa taong tinarato ng ganun. Si Stephen po, isa po siya sa pinakaunang Christian martyr na naisulat sa Book of Acts. So, ano ba nangyari kay Stephen? So, habang siya binabato, stoning to death, siya po'y binabato, at bago siya malagutan ng hininga, meron po siyang halos similar na response dun sa mga gustong pumatay sa kanya. Anong sinabi niya? Acts 7:60. Sabi niya, and falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. So moving forward, Luke 6:29-31. Sige. To one who strikes you in the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. Okay. Mahalaga po na, okay, dyan muna tayo. Yan. Mahalaga po na ma-interpret natin ang mga verse na ito ng tama. Ito po Hindi po purely literal ang ibig sabihin ng mga binasa natin. Sabi may mas malalim na kahulugan. Sa unang parte, verse 29 muna. Verse 29. Hindi po sinabi dyan na kapag may umatake sa atin, ay hindi na natin dedepensahan ng ating sarili. Hindi po yan ibig sabihin yan. Wala pong nakasulat sa Biblia na bawal ang self-defense. Na bawal ipagtanggol ang sarili. Hindi po, no? Ang pinupunto po sa binasa natin is that our primary attitude, this is about attitude. Our primary attitude when attack should not be to retaliate, hindi po para gumante, nor to seek revenge. Yan po yung sinasabi, hindi po yun dapat ang ating attitude. Yung second half ng verse 21, from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Hindi rin ibig sabihin na kapag may nagnakaw ng iyong gamit, dito, example dito, kasuotan. Kasi isa yun sa mga common na bagay noong panahon na yun. Siguro, isa yun sa mga common na bagay na binibigay o ninanakaw sa kanila. Okay?
Hindi po sinasabi na kapag may nagnakaw ng iyong gamit o kasuotan, ay ipamimigay mo na kayo pati yung iba pang mga damit. Kung bakit may nakakiyang bahay, naabutan mo. Meron pa O ito pa, meron pa, madami pa dito. O yung lakos, o yung ano ko dito, yung ano ba yun? Tommy Hilfiger, o ito pa, maganda. O ito yung bago ko pa, kunin mo na. Hindi ganon. Hindi po yan yung ibig sabihin dyan, ha? Okay po. This is about being generous and giving towards others. Okay. Sa tamang pamamaraan. Verse 30, sabi, give to everyone who begs from you and from one who takes away your goods, do not demand them back. Dalawang bagay po ito. Una, those who need help to survive, yung talagang hirap na hirap. Surviving nga, quote and quote sa buhay. They are unlikely na ma-repay o mabayaran kung ano man yung binigay mo sa kanila in the first place. So, it is better not to demand payment from them. Treat it as something na bigay, na hindi mabigat sa kalooban at walang halong panunumbat. Okay? Hindi niya kaya talaga. Wala siyang kapasidad to repay you Pero sa isang banda, we should also be good stewards. Ito, balansehin natin Tinuturo din sa Biblia ang pagiging good steward. And responsibly generous. So isang magandang example po dyan, yung makikita natin sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi, he who does not work shall not eat. If someone can work, may kakayahan, okay, linawin natin kung siya ay may kakayahan, but he refuses to work, hindi nag-effort man lang, they should not be supported by others. Valid po. Okay? So, meron tayong criteria. So, even po sa pagbibigay, mahalaga na meron po tayong wisdom and discernment. Okay po. Pangalawang punto sa verse 30. From one who takes away your goods, do not demand them back. The key word is the word demand. Meaning, we should carefully consider whether demanding recompense, meaning kabayaran, even to the point of taking the person to court, would best illustrate the love of Christ. Okay, minsan nakakalungkot syempre kasi pag may nahiram sa iyo yung isang tao, lalo na kung malaking halaga ito, ano nangyayari? Pag napakalaking halaga, umaabot sa demandahan. Ang sinasabi lang dito, worth it ba na umabot sa demandahan? Again, kailangan natin ng wisdom, kailangan natin ng discernment. Would it best illustrate the love of Christ? Sabi nga sa ni Paul, di ba? Hindi niyo ba kayang ayusin ang mga sigalot niyo sa loob nang kailangan niyo pang ilapit ito sa isang hentil? Isang pagano. Okay? Something to think about. Dahil maging tayo rin ay recipients, sabi nga, ng grace o kagandahang loob ng Diyos, we should also extend that grace to others. Also, we should be very sure that what we're demanding is worth demanding at all. Is it worth it ba? Nakasuhan ko siya? Is it worth it ba na i-elevate ko to? Again, tayo na po makakasagot niyan. Sometimes we have to choose between peace of mind or insisting our rights. Peace of mind or relationship. Peace of mind or material property. Ano ba? Verse 31, and as you wish that others would do to you, do so to them. It's what we usually refer to as, do unto others what you would like to do them unto you. Ano yun? The golden rule. The golden rule. Okay. Sige. The golden rule of Christianity. Kasi nakasulat scriptural yan, no? So, in other words, love them the way you want them to love you. Okay?
Yung pala yun. But we must remember that this is not what you do in order to get, okay? This is not what you do in order to get to heaven. Clear po yan, no? Maliwanag sa atin, no? Na ang kaligtasan is by grace through faith in Jesus Christ. Clear po yan, no? But, in order to have, yan, ulit. In order to have eternal life, then you must be born again in spirit. Clear din yan. So going back, ito pong Christian ethic of agape love is only for those who are born again in the Spirit. Lagi ko, inuulit-ulit ko yan, kanina pa, no? Now, let's look at love's explanation. Okay. So, yung second section of our Bible passage sa umagang ito. So, verse 27 to 31, yung love's manifestation or how believers should act. Ito naman susunod na parte, explains the reason why believers should act that way. Meron naman po explanation na binigay ng ating Panginoong Yesus. Sinabi niya, ganito gawin to, ganito gawin to, ganito gawin nyo. And dun sa second section, in-explain niya bakit. Okay. So, verse 32 to 34. If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. Isang explanation on why we should love our enemies is that there is a quote-unquote, quote-unquote, there is a benefit we will receive. Pero, ito, klaro natin, benefit in what sense? Ayan, identify na naman natin, ha? The word benefit here comes from the Greek word charis. Charis or charis, C-H-A-R-I-S, which is translated as goodwill, favor, grace. Yung pala yung sinasabing benefit dyan. So, pagkakaniwan, kapag nagpakita ka ng pagmamahal sa isang kaibigan o sa hindi mo naman kaaway, ay i-reciprocate niya ito o mayroon tayong matatanggap in return as a sign of gratitude dun sa taong yon. Ganyan naman talaga ang normal na response. However, ito na, kapag ginawa natin ng mabuti ang ating kaaway, we will receive benefit from God. Not necessarily material means, but more on the intangibles. We have to look beyond the material kung bakit natin dapat mahalin ang ating mga kaaway. Ano yun? Yung mga intangibles na yun. Peace of mind, restored relationship, emotional healing, and most of all, recognition, seal, stamp of approval that you are indeed a son of God. Maging ang Diyos, sasabihin niya, ay, ito'y tunay na anak ko. In addition, every time binabanggit ang salitang sinners, ayan, kung nabanggit nyo, united yung sinners, ayan, sa tatlong verses na yan. Ang salitang sinner dito, it refers to unsaved, non-Christian unbelievers. Okay? Again, dinefine na naman natin. So, what is the point? Ang punto ng ating Panginoong Jesus, gusto niya i-distinguish yung kanyang mga disipulo dito sa mga sinners. Kaya binabanggit niya lagi yan paulit-ulit. Okay, no? Ganito ang ginagawa nyo. Ganito ang dapat nyo gawin. Kasi kapag ganito ang ginagawa nyo, wala naman difference. Yan din ginagawa nitong mga sinners na ito. Parang ganon, no? Okay. Verse 35-36. Last two verses, tama? But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as your Father is merciful. Okay. So, anong point natin sa binasa natin? Sige, next slide. Sige, let's see. If you only love those who love you, and you only lend to those who can pay you back, then it is something conditional
and normal. Normal. Hindi yan yung level ng pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon. Base sa verse 35, may dalawang dahilan na binigay ang ating Panginoon kung bakit dapat natin mahalin ang ating mga kaaway. Una, because God will reward His faithful followers. Again, reward. Define. This reward will not be on earth, it will be in paradise, in eternity. This is far greater and incomparable to any reward received on earth. Kung binabasa po natin, nabasa natin sa New Testament, sabi, there will be rewards or crowns in heaven, di ba? Dun sa bawat kabutihan o tamang bagay na ginagawa natin. Okay. In addition, it shows evidence that we are indeed genuine sons of God. Pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin mahalin ating kaaway o mga kaaway is because God is our Father and we should emulate Him. Siya ang ating Ama, dapat ganun din tayo. In what sense? As He extends mercy and grace to us, we should extend that mercy and grace to others. Sa isang pelikula, lagi pong mayroong dalawang sides. Okay. Bida at kontrabida. Kung ikaw ang papipiliin sa ang side mo gustong mapabilang, siguro majority sa atin sasagot, o hindi man lahat bida. Gusto ko bida ko. Bida. Gusto ko bida ko. Which is a normal response. Sabi nga nila kapag bida, ang bida daw sa umpisa, kinakawawa, binubugbog. Parang sa ilang tao, tingin nila sila ang good guy kasi lagi silang inaagwabyado o pinagtutulungan. Iba naman po yun ha. Pero, that is another subject. Pero ito pong mahalagang katanungan. Aware ba tayo na lahat tayo ay dumaan sa point na tayo ang bad guy o kaaway? Aware ba tayo na minsan nandun tayo sa sitwasyon na yun? Hindi tayo yung good guy, tayo yung bad guy, tayo yung enemy, tayo yung masama. Basahin natin yung Romans 5:10-11. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Dati, tayo ay itinuturing na kaaway ng Diyos nang hindi pa tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus o hindi pa tayo born again in the Spirit. Ngunit, dahil sa ginawa natin? Hindi. Ngunit, dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay tinanggap bilang mga kaibigan na ng Diyos. Ang ganda ng kanta, no? Friend of God. Sakto. Tayo tinanggap bilang mga kaibigan na ng Diyos. Kaya sino ba tayo para hindi iparamdam sa ating mga kaaway ang kagandahang loob at kabutihan na naranasan natin mula sa Diyos? Sino ba tayo para ipagkait ang kabutihan yun? Tayo yung nandun din dati sa ganung sitwasyon. The birthmark of a true child of God's love. But it is not just any type of love, but God's agape love. At isa sa paraan para maipakita na mahal natin ang ating mga kaaway ay eto, hindi magastos to. Ipanalangin sila. Hindi yung kanina sa Salmo. Kaya ipanalangin sila na sila ay sumampalataya kay Jesus, magkaroon ng kaugnayan sa Kanya, na magresulta sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na maraming dakila, salamat sa pangunawa sa aming mga pinag-aralan sa umagang ito. Salamat dahil pinaalala mo sa amin ang mas malalim na kahulugan ng iyong utos na mahalin namin ang aming mga kaaway. Tulungan niyo po kami na maisabuhay namin ang pautosan niyo ito. Naway magsilbing dagdag kalakasan sa pananampalataya ng bawat isa ang mga narinig namin sa umagang ito.
Dalangin namin na matupad namin ang aming tungkulin na ipalaganap at ipaliwanag ang iyong mabuting balita at gawing disipulo o alagad mo ng mga mananampalataya. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kahandaan at sigasig na magbahagi ng iyong salita sa iba at magamit para sa iyong gawain. Tulungan niyo po kami na manatiling namumuhay ayon sa kabutihan at katuwiran at laging maging tapat at matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang umaga po. God bless us all. Salamat kapatid Don. No? Pagpapatuloy lang po yun. By the way, yung alam ko, marami po sa inyo nagtitake note. No, baka mamaya meron kayo na nagbasan. Kaya doon. Pwede, no? Yung hindi nakuha lahat yung yung naka-take note, pwede kunin. Yung nagtitake down. Sa GC? Baka mamaya meron iba hindi member ng GC. Sa GC na lang. Sige, lahat po ng hindi po ninyo nakuha, pwede po natin balikan doon sa GC. Kasi kahit ako mismo, nagtitake note ako, merong mga nalagmasan. Oo, pwede. Maganda kasi balikan, napakaganda po ng mensahe. Pwede po natin balik-balikan. Actually, yung kaya ako sa akin po, kaya ako ginagawa rin yun. Una, siyempre, teteke kaalaman, at meron tayong application. At the same time, pwede rin po natin ibahagi sa iba yan. Sa mga tao na nangangailangan po, ang gagaya ng pinag-aralan po natin. No? Kaya sa umaga nito, mapalad po tayo dahil may ginamit na naman muli ang ating Panginoon para sa kanyang mensahe. Kaya dito ngayon tayo po yung magwawakas sa ating panalangin. Panginoon, salamat dahil muli pinakita mo po sa amin ano ang kahulugan ng talagang pagmamahal po. At hindi lang doon sa mga tao na mamahal sa amin, even doon sa mga tao na parang hindi binibigyan ng importansya yung binibigyan ng pag-ibig at pagmamahal. Salamat Panginoon dahil alam mo na ikaw na nagbukas ng aming isipan ng aming puso sa katotohanan na dapat mahalin pa rin namin ang aming kaaway. Kasi kami mismo Panginoon, hindi naman kami karapat dapat sa iyo, kaaway mo mga kami dati, pero still, binigyan mo kami ng chance. Salamat sa mga tao na ginagamit po ninyo at patuloy na ginagamit para kami ay ipanalangin upang lalo namin maintindihan, paunawaan kung paano ka mabubuhay ang isang mananampalataya na kagaya po namin. Muli Panginoon, hinihiling po namin na ito tumatak sa aming isipan, sa aming puso. Mai-apply po namin ito, lalo na sa buong isang linggo. Marami kami kakaharapin ng mga problema, marami kami kakaharapin ng iba-ibang klase ng tao. Dahil alam po namin Panginoon na habang kami nabubuhay sa mundo ito, marami po mga problema ang darating. Pero salamat, kagaya ng aming pinag-aralan sa umagang ito ang magdadala sa amin para magiging prayer po kami upang lalo namin unawain at hindi na kailangan namin ng divine intervention na galing po sa iyo. Kaya hayaan po Panginoon na maging panuntunan namin sa buhay na palaging lumapit sa iyo. Kaya sa oras ito, kung meron may karamdaman sa amin, tinataas po namin sa iyo. Ang aming sarili, na may karamdaman sa oras ito, kayo po ang bigay ng kagalingan sa amin. At even doon sa aming mga kakilala, kaibigan, na may mga karamdaman, hayaan po Panginoon, makaranas din po sila ng kagalingan na galing po sa iyo. Ako Panginoon, salamat dahil ikaw isang Diyos na kapag lumapit ang iyong mga anak, ibigyan mo po ng tugon itong aming mga kahilingan ito. Even doon sa maaring sa mga panahon ito, mayroong misunderstanding o mayroong di pagkakaunawaan sa mga tao na kilala namin, sa mga tao na dapat kasama namin sa pananalangin, o maaaring mayroong tao na nasaktan kami o kami nasaktan, emotionally Panginoon, heal mo po kami. Gusto po namin Panginoon na wala po kaming tao na galit o tao na pinag-iisipan ng masama. Kung kinakailangan, humingi kami ng tawad, bigyan po kami ng puso ng boldness o humingi ng tawad. At kung siya man ay lalapit, hihingi ng tawad, tanggapin po namin ito na may kagalakan kasiyahan, ibig sabihin, gawin namin siya sa pamamagitan po ng aming maaaring pananahimik. Kaya na rin Panginoon, sa aming kapatiran, sa aming kalagayan, mayroong financial na problema,
Ikaw ang aming great provider. Ikaw ang itusupply lahat ng aming pangangailangan. Tuloy, Panginoon, pagpalain mo ang aming kapatid, nagdiriwang na ng kaarawan, maging ang maaaring anniversary. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magsumama sa bawat isa po. Salamat sa extension ng buhay, sa extension ng pagkasama ng magkasama. Gayun na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa. Alam po niyo na unti-unti umuunlad ng aming bansa. Pero again, hindi kami magmamalaki na umuunlad ng aming bansa. Kami patuloy na magpapasalamat sa iyo dahil alam po namin meron pa. Meron pa pang gusto gawin sa bansang Pilipinas. At hayaan niyo po kami mga mananampalataya magkaisa kami palagi. Ipanalangin namin ang magmula sa aming presidente at sa pinakamababang nanunungkulan. Dahil alam mo namin kagaya ng sinasabi po ng iyong mga salita, kapag dinulog namin sa iyo ang aming mga leader, kami, Panginoon, ay makakaranas ng pagpapala. Hindi lang kami, ang buong Pilipinas, ay makakaranas ng pagpapala. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga sundalo, ang aming mga kapulisan, na tutunggang kanagayang ng tungkulin para po sa peace and order ng aming bansa. Sa buong isang linggo, Panginoon, marami kaming gagawin sa eskwela man, sa trabaho man, sa loob ng tahanan, sa komunidad namin pinamuhuhayan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin tungkulin namin bilang isang iyong mga lingkod. Mataas ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isa po sa amin at higit sa lahat, Panginoon, sa araw na ito, pinapasalamatan ka po namin. Dahil alam po namin, ngayon pa lang, Panginoon, may ginagawa ka na at patuloy kang may gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil alam po namin, Panginoon, bilang mga anak mo, meron po kami, Panginoon, palaging benepisyo na palaging tumawag sa iyo at pakikinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ngayon ka lang, Panginoon, lahat na aming sinabi, lahat na ang aming dinulog sa iyo, alam mo namin pinakinggan mo, at ngayon pa lang inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito. Dahil ang lahat ng ito, hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Ibigay po natin ang pagpapala sa bawat isa.